So kahit anong sitwasyon nyo ngayon, I would like to encourage you, talk to yourself. Talk yourself out of it. Express your faith. You tell yourself, bless the Lord. Because God is good. Come hell, high waters, God is good. No matter the situation is, God is good. Psalms 103 verse 105 reads, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. I want to stop right there before we continue. Bless the Lord, O my soul, and all that, not some, all that is within me, bless his holy name. He was talking to himself. The art of self-talk is a lost art. You need to be able to talk to yourself. You need to be able to convince yourself and talk yourself out of situations that are discouraging you. Okay, you have to talk to yourself. You know why? You have to make yourself hear. Okay, iparinig mo sa sarili mo. Iparinig mo sa sarili mo. Lalaban ka sa buhay. Iparinig mo hindi ka susuko. Iparinig mo magiging mabuti ka. Iparinig mo magsasubmit ka kay Lord. Iparinig mo sa sarili mo yung mga kailangan mong marinig. You know why? Because faith comes from hearing. Faith comes by hearing the word of God. So you need to hear. And if there's no other people preaching at that moment, you preach to yourself and tell yourself, do not forget what the Lord has done for you. Bless the Lord, O my soul. Inuutusan po niya yung sarili niya. Why? Tinan nyo to Okay, bakit niya sinasabi yun? Okay, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Forget not all his benefits. You have to pause when you read the Bible. You really have to pause and give a note, so for you to realize, or for you to get the actual weight of the word, no, yung bigat ng salita, para ma-realize mo. You have to read slowly and you have to pause every so often. Okay, huwag kang magmadali na tapusin yung binabasa mo. Okay? Kailangan maintindihan. Katulad nito, okay, ang dami ko nang narinig na talks dito na dumadaan lang to sa ulo. Dumadaan lang to. It just goes over your head. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. Forget not his benefits. Inuutosan niya yung sarili niya. Naranasan niyo na ba na hirap kayong bumangon sa umaga? You need to talk yourself out of bed. Na kailangan ninyong sabihin sa sarili nyo, Ruther, kailangan kong bumangon, kailangan mong bumangon, marami kang bayarin. Kailangan mong bumangon, meron kang exam, magre-review ka pa, kailangan mong bumangon, maraming nakaasa sa iyo, kailangan mong bumangon. Okay? Ukumbisi mo yung sarili mo. This would not have been necessary. Okay? If the situation David was in while he was saying that was pleasant and the wind was behind him. Ibig sabihin na the wind was at his back. Ibig sabihin kung saan kayong direksyon, dun din nakaturo yung hangin. So matulin ka, madali. Okay? Kung hindi uphill, okay? Kung hindi paahon, kung hindi mahirap, kung hindi challenging, hindi na yan necessary. He wouldn't have to talk to himself. Hindi niya na kailangan i-convince yung sarili niya. Bless the Lord, oh my soul. David must have been in a situation where he found it hard. So he had to convince himself and remind himself not to forget the Lord's benefits. Forget not all his benefits. Kailan mo yan sinasabi? Kailan mo sinasabi na wag mong kalimutan yung ginawa ni Lord sa'yo? Sinasabi mo ba yan sa magandang sitwasyon? Sinasabi mo ba yan sa masayang araw? Sinasabi mo ba yan sa komportableng araw? Sinasabi mo ba yan? Hindi. There is no need to tell yourself that. There is no need to remind yourself. Naalala ko tuloy yung mga teleserye, ang hilig nila magsalita ng malakas pag kinakausap yung sarili, no? Parang tinatamad na sila mag-recording o kaya maglagay. Tinatamad sila mag-recording. Nakakausap yung sarili. 'Di ba? Lalo yung mga kontrabidang babae, 'di ba? Alam ko na ang gagawin ko. 'Di ba yung mga ganun na? Ipapakidnap ko si Olga. Yung mga ganyan pambihira. Tuloy natin. Okay, so bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not all his benefits. I want to stop again. He wouldn't have said that, forget not all his benefits, if his situation is not compelling him to forget. Ulitin ko kung yung sitwasyon mo is, kung hindi ka na-challenge na makalimutan mo yung mga ginawa sa ni Lord, hindi niya kailangang ipaalala sa sarili niya, David, huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan yung ginawa sa ni Lord na mabuti. Huwag mong kakalimutan. Kasi nasa sitwasyon siya
Nasa sitwasyon siya na pag hindi ka lumaban, baka makalimutan mo. Yan yung essence ng prayer na yan. Akala natin to is, we think this is an easy prayer. We think this is just a benediction or bless the Lord, oh my soul. Naalala ko yung kanta dati na, Diyos ika'y kahirap purihin kapag ako ay may pagsubok. Diyos ika'y kahirap purihin pag may pangamba at takot. Pag maganda ang panahon, madali eh. No? And this, sana matuto tayo dito, this is a discipline David has applied to himself to encourage himself when no one else would. He would encourage himself when no one else would. How he would remind himself of the Lord's goodness and tell himself, bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. He was speaking to his core being, the soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless his holy name. You know why? Kasi the brain can only occupy one thought at a time. Just one thought at a time. Hindi yung pwedeng magsabay-sabay. Mahihirapan siya. So pag meron talaga dyan na nakaka-discourage sa'yo, no? Mag-isip ka ng iba para mapalitan. Okay? Isipin mo yung mga goodness ni Lord. Isipin mo yung mga goodness ni Lord sa'yo. Okay? So, ako ang lagi kong battle cry. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, God is good. God is good. Come hell high waters. God is good. Kasi ang hirap din kapitan nung pag lagi mo narinig sinasabi ng iba, hindi papayagan ni Lord na mahirapan ka, hindi papayagan ni Lord na masaktan ka, hindi papayagan. Nangyayari nga sino pumayag? Kung nangyari ngayon, nasasaktan ako, so sino pumayag dito? Si Satan. Ano yan? So natalo si Lord? Ganon, natalo si Lord? Hindi naman ako payag, di ba? So, sinabi ko sa inyo last time, no, na sobrang stressful ng life ni David. Pero kapag pinipresent sa atin ng mga good vibes preacher, parang walang mali sa buhay niya. Parang everything is up and everything is just a walk in the park and rainbows and sugars and butterfly. And it's not helping us. It's not helping us because that's not reality. It does not, that interpretation, that approach to the scriptures does not correspond to the reality of life. It's not a pleasant walk. It's not sugars and rainbows and butterflies. Real life is real life. Okay? So, pag ganyan lang tayo lagi mag-isip and then all of a sudden you lose someone or a friend of you loses a loved one and you are slapped with a big dose of reality na hindi mo alam ang sasabihin. Tapos ngayon, nadidisillusion yung iba, akala nila galit ang Diyos o akala nila worse, akala nila walang Diyos. Kasi nabigyan sila ng fairy tale picture ng Diyos na akala nila ang buhay ay teddy bear. Ayun, so the more you sincerely get to know the scripture, get to know God through the scripture, the more mo marirealize talaga na alam ng Bible ang sinasabi niya. Nasa first verse pa lang tayo. Second verse, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He was saying this because he had the tendency to forget, because the situation would push you to forget. The situation would push you to forget. You would reach those situations, and when the situation comes, and it shall remind yourself not to forget his benefits. And what are the benefits? Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Yung iba baliktad to basahin, yung iba gusto agad dun sa who satisfies you with good. Nilalaktawan na yung who forgives all your iniquities. Okay, natatandaan ninyo na yung paralyzed ibinaba dun sa roof ni Jesus, binaba sa roof tapos nilagay sa harap niya, anong sabi? Ang sabi ni Jesus, ang sabi niya, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. In-address niya muna yung state ng heart. In-restore niya muna yung soul tsaka yung spirit bago niya in-address yung physical need. Kasi mas importante yun. It's important that we help the physical need, yes. Pero mas pinaka-importante na ma-repair natin yung soul. Ano yung unang benefit? He forgives all your iniquity. The first benefit of the Lord is that He forgives all, not some, all your iniquities. He forgives all your iniquities. So whatever your past is, whatever wrong you have done, God forgives. God forgives. That's the first benefit. He forgives. He forgives. Having said that,
that means you have the awareness and you have the realization and the acceptance that you have iniquity in you. Kasi hindi sasabihin ng psalmist na ang benefit ko kay Lord pinapatawad niya ang mga kasalanan ko kung sobrang arrogant niya ni hindi niya aaminin na nagkakasala siya. Anong patatawarin sa'yo? Hindi ka naman nagkakasala. At eto sakit ng marami sa atin. Marami sa atin, hindi lang ng kabataan, particular ng mga tao, marami sa atin. Pero mga kabataan, sakit na to ngayon eh. Young people, listen. Bihirang-bihira na ako maka-encounter ng young people na pagsasabihan mo sa isang bagay na napakasimple. Very, very simple. Na walang ika-counter argue. Tapos minsan, gusto mo pang sagutin, may sasabihin ka pa, pero nararamdaman mo na hindi rin naman tatanggapin, so hindi mo na lang sasabihin. Kasi nga, explain ko na sa inyo dati. Isa sa pinakamahirap gawin sa isang tao, yung tanggaping nagkamali siya. Ulitin ko isa sa pinakamahirap gawin sa isang tao, yung tanggaping nagkamali siya. So pag kinokorek mo yung isa, na-defensive mode agad sila. Kasi gusto nila agad patunayan na wala sa kanilang mali. Pinakamahirap gawin sa isang tao yung tanggapin na nagkamali siya. Natatandaan ninyo yung kunento ko sa inyo dati dun sa isang staff ko na sobrang bait na tao. Sobrang bait na tao. Miss na miss ko na to kasi wala na kami mga live show. Nung nagpaalam na nga siya kasi wala na kaming work, tapos he has to go to the province. Naiyak talaga ako kasi ang tagal ko nitong kasama at never ako ditong nagka-problema. Never. Wala kaming argument kahit ano, never to nagalit sa akin, never ako nagalit sa kanya, wala akong matandaan. Halos 20 years ko tong kasama. So, sobrang bait nito. Ngayon, nung nasa Mega Mall kami, magkakasama kami nila Richard. Okay? So, pabalik na kami sa parking, no? Naggala-gala kami sa mall, tatlo kami yun. Pabalik na kami sa parking. Dire-diretso siya doon, sabi, didiretso ako, lumiko siya sa kanan. Sabi ko, sandali, dito tayo sa side na to. Hindi, dito. Sigurado ka? Oo, dito. Ako naman, sanay akong ako yung makakalimutin, susunod lang ako. Tapos nagkatinginan lang kami, Richard, sigurado dito. Dito daw mas may tiwala ako sa kanya kaysa sa'yo, makakalimutin ka doon sa di sige, diretso. Okay? Tapos sabi ko, pero kuya, hindi talaga tingin ko talaga dun Hindi, dito. So, tapos antulin niya maglakad, antulin. Tapos nung lumalapit na kami doon sa exit, pabagal na siya ng pabagal maglakad. So, ibig sabihin, pinapakita na ng demeanor niya, nagdadalawang isip na siya. Okay? Tapos nung malapit na kami doon, walang exit sa parking, cinema ang nandun. Sabi ko, kuya, sabi sa'yo doon sa kabilang side Tapos alam niyo sabi niya, kanina nandito lang yun Tapos napatingin siya sa amin, nagkatingin lang kami tatlo, nagtawanan kami. So, tawanan kami talaga, tapos kamot na lang, tapos balik kami. Tapos sabi ko sa kanya, so kuya, sabi ko sa tatawanan kami, sabi ko, so kuya. So, para sa'yo, mas madali pang tanggapin na yung buong Mega Mall ay nag-iba ng itsura. Sa loob ng isang oras na umikot yung buong building at yung parking napunta dito kaysa sa tanggapin na baka nga nagkamali ka ng tinuro. Tapos nagtawanan na lang kami, diba? So tawa rin siya. Pero at the heart of the matter, you see, kahit na gaano kabait ang tao, mahirap tanggapin pag nagkamali ka. Sa mga simple na tao, ang hirap na nun, lalo na sa mga kagaya namin. Napakahirap. It takes an awful lot of humility and self-awareness for you to even admit that you were wrong. Kaya pag nagsusorry ka nga, di ba, tas yung sinasabi mo, nagkamali ako, sorry, I take full responsibility, nagkamali talaga ako, sorry. Tapos hindi pa rin tinatanggap yung mo, nagagalit ka na rin agad, di ba? Bakit ayaw mo na pa akong kausapin? Nagsorry na ako Ayun. Ba't ganun tayo mga Pinoy, no? Ba't ganun tayo mga Pinoy? Pag nagsasorry tayo, akala natin magically mawawala na yung problema. Parang, pinaiyak mo, binatukan mo, tapos nagsorry. Bakit masakit pa rin yung... Ba't may bukol ka pa rin? Nagsorry na ako Dapat wala ka ng bukol. So, hindi ko ganun yun. So, mahirap talaga. Isa sa pinakamahirap gawin yung tanggaping nagkamali ka. Tingnan nyo tong prayer na to. Ang unang benefit ni Lord, forgives all your iniquity. Ito yung puso ni David, Amin na amin siya na meron siyang iniquity. Who heals all your diseases.
Sinasabi niya yan sa sarili niya. Sinasabi niya sa sarili niya, do not forget the Lord's benefit. And what are the benefits? Forgiveness of all his iniquities and healing of all his diseases. This is a man of war, mind you. And he is so honest in his brokenness. He is so honest in his brokenness that he has iniquities that needs forgiving and he has diseases that needs healing. That he is in the pit and he needs redemption. Does that sound like a positive confession to you? That is honesty, ladies and gentlemen. And that is what a real prayer looks like. Hindi yung nagpapapugi tayo sa prayer. Maganda rin naman yun na meron kang magagandang confessions about yourself. Okay din yun. Pero ito, huwag niyo itong aalisin. Hindi ito masama. Hindi masama na kasi yung iba minamasama na aminin mo na makasalanan ka. Ayan nga si David Oh. He who forgives all your iniquities. He was telling himself, bless the Lord, O my soul. Do not forget, my soul, do not forget God's benefit. What is the Lord's benefit? He forgives he was talking to himself, all your iniquities. Tapos makakarinig ka ngayon na mga walang faith, ang tingin nila sa sarili nila ay makasalanan. Hindi po tayo makasalanan. Tayo apong kabanalan ng Panginoon. Talaga. Yung ibang gospel na narinig ko, napaka self-centered na, napaka human-centered na talaga eh. Kulang na lang, tanggalin mo na lang si Jesus. Tayo na lang lahat talaga pinakamagaling eh. Ako, I am the righteousness of Christ. Ako ang kabanalan ng Panginoon. Kaya nagpunta dito si Lord dahil para sa akin. Ako na lahat. Ako pinaka-importante. Amen. Purihin ako. Hallelujah. Hindi ba pwedeng papunta sa Diyos yun? Hindi ba pwedeng si Lord ang bida? Ba't kailangan tayo? Magpipray, kailangan yung gusto natin ang nasusunod. Hindi itanong sa Diyos kung ano yung gusto niya. Lagi-lagi na. Hindi ikaw na si Lord, di ba? Ito ang ganda who crowns you, who redeems your life from the pit. Forget not all his benefits. Do not forget. Why? Why? Kasi he has experienced his life being in the pit. And when you are in the pit, it's so easy to forget. It's so easy to forget. Naalala ko yung tatay-tatayan ko, isa sa mga tatay-tatayan o kuya-kuya ko sa church, si Kuya Toto. Nung nawala yung isang anak niya, claimed by leukemia. He was so honest in his narrative of the story. When he was in the hospital, he was praying. Sabi niya, Lord, please do not allow. Baka makalimutan kita, Lord. Baka makalimutan kita. Kaya nasabi ni David na huwag mong kalimutan. Kasi merong sitwasyon na pag di mo pinaalala sa sarili mo, makakalimutan mo. Yung problema, hindi natin alam yung difference ng pagpapaalala at saka ng panunumbat. Akala natin pag pinapaalala sa atin, sinusumbatan tayo. Akala natin pag sinabihan tayo ng magulang natin na bakit mo ginaganyan ang sarili mo? Ba't ka ganyan? Bakit mo sinisira ang sarili mo sa bisyo? Pinag-aral kita, hindi kita pinapadapuan sa langaw nung bata ka pa. Pinag-aral kita, lahat binigay ko para maging maganda yung kinabukasan mo. Tas ba't ganyan ang ginagawa mo? Anong isasagot ng kabataan? Bakit hiningi ko ba yon? Nanunumbat kayo? Hindi panunumbat yon. Yun ay pagpapaalala sa'yo ng totoo mong halaga na kinalimutan mo. Pag binasa niyo po yung book ni Hosea, paulit-ulit yan, pati sa Ezekiel, paulit-ulit. Sinasabi ni Lord, binabalik-balikan ni Lord yung history nila ng Israel na kanya limutan ng Israel. Pinapaalala ni Lord yung mga ginawa niya para sa Israel na kinalimutan ng Israel kaya siya na nag-umpisang sumamba sa ibang Diyos. Sabi ni Lord, ako nagturo sa iyo maglakad nung bata ka pa, nung nadaan kita, nandiyan ka sa sarili mong dugo, naliligo ka sa sarili mong dugo, ako ang naglinis sa iyo at nagligtas sa iyo. Ako ay nagpakain sa iyo, nagdamit sa iyo, nilagay kita sa pedestal, sa madaling salita, ganun, pinahalagahan kita. Tapos ngayon, anong ginawa mo sa sarili mo? Hindi yun panunumbat, pagpapaalala yun ng halaga. Ito kaya ang daming marriage na nasisira dahil dito sa concept na to na sobrang tuso ng pagkalagay ni Satanas na ngayon ayaw na nating balikan yung nakaraan kasi akala natin panunumbat yun. Na kapag nagkaroon tayo ng disagreement, na kapag nagkaroon tayo ng away, ang naiisip na lang natin yung ngayon, hindi na natin binabalikan yung mga dating pinagsamahan natin, lalo sa mag-asawa. Biro mo 20 years kayo magkasama, nag-away kayo ng 30 minutes, tapos maghihiwalay
maghiwalay kayo? Bakit? Kasi ayaw niyong balikan. Sandali, hindi naman tayo ganito dati ah. Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, dumalas ng dumalas, dumami away namin dati. Hindi namin nag-aaway eh. Alam mo, ang lagi kong binabalikan, sinasabi ko sa kanya, hindi tayo ganito dati. Hindi tayo ganito dati. Tapos pag nabibring up yung mga ganyan, ano na lang, maghihiwalay na. Ano maghihiwalay? Ano maghihiwalay? Naririnig mo ba sinasabi mo? Ano maghihiwalay? Nakalimutan mo na ba kung anong itinapon ko para sa'yo? Kung anong isinorender ko? Kung gaano kahirap ka yung approval ng family mo? Kung gaano ko pinaghirapan? Grabe yung sacrifice ko nun. Kaya pag nag-aaway kami, isa ko sa lagi sinasabi, sandali lang, mag-argue lang tayo. Ibig sabihin, punto por punto lang. Tapos, huwag tayong maghihiwalay. May problema tayo. Yung problema ang pag-usapan natin. Ba't tayo maghihiwalay? Kaya gustong nagpapasalamat ako sa mga babae kasi ang mahal ng kasal. Kasi 200,000 yung kasal namin na pinilit kong bunuin ng 6 na buwan. So, kaya pag ganun, anong hiwalay? 200,000 hiwalay? Lagi ko pinapaalala sa sarili ko. At lagi ko rin pinapaalala sa kanya, huwag mo namang kalimutan. Huwag mo namang kalimutan kung saan tayo galing, saan tayo nag-umpisa at kung gaano kita kamahal. Kung ano isinuko ko para sa'yo, kung ano sinakripisyo ko para sa'yo. Lahat. Umalis ako sa home church ko, lumipat ako dito. Wala akong kaibigan dito sa South. I was a loner here. Nakakulo, matagal. Akala nyo ngayon lang yung pandemic sa inyo, yung ano yan, quarantine. Mula nung nag-asawa po ako, na-quarantine ako. Mag-isa lang ako doon sa kwarto. Nandun lang ako sa kwarto, nagpe-PlayStation. Kasi nahihiya akong lumabas. Kasi hindi ko kakilala yung mga family nila gaano. Tapos hindi ko alam, mamaya may magawa ako hindi nila type. Iba yung family culture ko. Kaya iwas ako maka-offend sa lahat. No? So lalabas lang ako. Pag nandun na yung misis ko, at least mako-coach niya ako ng dapat gawin. Di ba? Kasi family niya yun eh. Pero pag wala siya, andun lang ako. Pag may iuutos o makikisuyo sila, dun lang ako lalabas. Ang tagal ko na akong quarantine. Quarantine ako sa South. So ginawa ko pati yung family ko, dinala ko na rin sa South, di ba? So yung mga ganun, ang dali natin makalimot. Kay Lord ginagawa natin, ang dali natin makalimot. Kaya yung sa scriptures, kaya you have to remind yourself. Tingnan nyo sinasabi niya sa sarili niya, huwag mong kalimutan. Panunumbat ba yan? Sinasabi mo ba sa sarili mo? Sinasabi mo ba sinusumbatan ka ni Lord? Hindi. Pagpapaalala ho yan. Kasi ang ibig sabihin ng panunumbat, gusto mong ibalik sa'yo yung binigay mo. Yun ang panunumbat. Okay? Pero kung yung pinapaalala mo dun sa tao kung gaano siya kahalaga, kung ano yung mga ginawa mo, kung gaano siya kahalaga, hindi yung panunumbat. Pagpapaalala yun nung halaga ng tao sa'yo. Hindi po yung panunumbat. Yung iba dito, mga bata pa kayo, maintindihan nyo yan. Pag nagkaedad-edad kayo, uulitin nyo itong mga sinasabi ko sa inyo. Yan, kasi yung mga sinasabi sa akin ng tatay ko, inuulit ko na ngayon eh. Dati sinasagot-sagot ko lang. Inuulit ko na ngayon eh. No? Pagdating mo sa bahay, bigla kang magbabasa ng paa, pagtanggal ng sapatos. Ang sabi ng tatay ko, napaka-poetic, anak. Pas maaabutin mo dyan. Ang katawan, hindi yan parang sili. Na pag kinagat mo, maanghang agad. Iipunin lang yan ng katawan mo, iipunin niya hanggat kaya niyang indain. Tapos pag hindi na niya kaya, magsasabay-sabay na yan, nabibigay. Tama yung tatay ko eh. Ang ganda nito, you mark this on your Bibles. This is one of the most beautiful psalms ever written. Okay? Who forgives all your iniquity. We all need forgiving. We all have iniquity. Who heals all our diseases. We all have diseases in whatever form. Meron tayong sakit, meron tayong damage, hindi man halata sa labas, sa loob, meron. Wala sa ating walang tama. Meron at meron. Meron at meron. I'm telling you, we all have our own trigger points. Okay? So, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit. Tell me if it's not true that before you encountered the Lord, your life was in a pit. Whatever pit that is, pwedeng pit of depression or misery or emotional instability or financial pit, but what have you, si Brad Pitt. So, who crowns you. Happy birthday pala kay Brad Pitt. Happy birthday. Ang birthday po ni Brad Pitt. Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy.
who crowns you with steadfast. Ibig sabihin ng steadfast, hindi natitinag. Hindi kayang ibuwal. Yun ang ibig sabihin ng steadfast. Steadfast. Hindi kayang itumba. Who crowns you with steadfast love and mercy. Hindi kayang itumba. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin may mga bagyo talaga sa buhay pero hindi kayang itumba yung pagmamahal ni Lord sa'yo. May mga bagyo talaga sa buhay. Hindi pwedeng wala. Pero hindi kayang itumba ng mga bagyo niya yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Who crowns you with steadfast love and mercy. And this is the last part. So beautiful. Who satisfies you with good, that your youth is renewed like the eagles. Who satisfies you with good. So what is this good that he satisfies you with? Only God is good, says Jesus in Matthew. Only God is good, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord will satisfy us with himself. With himself. This is so beautiful. Dear Heavenly Father, we thank you. We thank you for reminding us once again, Lord God, that our identity does not depend on our situation or what the world has to say. That we are dear to you. That only in you our soul may be satisfied. Thank you so much. Thank you. Always remind us of this beautiful truth, Lord God. That whatever the situation is, we can always talk ourselves into giving praise and blessing your holy name. And there will always be things that we can be thankful for, that we can remind ourselves of. The benefits, Lord God, that you have given us out of the abundance of your love. Lord, out of the abundance of your love and your immeasurable grace, we thank you. Na kaya mo pong punuan, Panginoon, lahat ng sa puso namin, lahat ng hindi kayang isatisfy ng mundong ito. Maraming salamat po. Na kung kulang man kami sa paningin nila, sa iyo hindi kami kulang. Maraming salamat po. We will be satisfied in you. We will find our solace, our peace, our satisfaction, our contentment in you. In you, in the good that you satisfy us with. Because only you are good. Apart from you, there is no goodness. Only you are good. And so we bless you. We bless you with our whole being. We bless you. In Jesus' name. Never allow us to forget, Lord. Not one moment, never allow us to forget all your benefits, the way you have loved us and you continually do, and all the sins and iniquities that you have forgiven us. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen.